Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. I want a divorce. Napatitig naman si Victor sa asawa habang nakaupo ito sa harapan niya. Kumakain sila sa tahimik at malamig na malaking bahay. Mag-asawa na pinagbuklod dahil lamang sa kasinungalingan at pagmamanipula. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sa paulit-ulit kang makikita na nagdadala rito ng bahay sa bahay. Sobra-sobra na to, Victor. Ano bang pagkakamali na nagawa ko? At pinapasok mo pa sa kwarto mo. Wala kang puso. Bumagsak ang tingin ng lalaki sa plato at nawala na ng gana. Isang pagod na buntong hininga ang pinakawalan niya. Tsaka ito napahilot sa sentido. Hindi siya makapaniwala sa narinig na sa asawa ang mga salitang pinakagusto niya noon. Ang hiwalayan siya nito. Ngayon lang mas sumiklab ang galit at determinasyon ni Atasha. Dahil sa isang bagay, alam niya kung ano yon. Alam niya kung sino ang dahilan. Ayoko na. Pagod na ako. Tinalikuran ko ang lahat para sa iyo. Kahit kaibigan ko, tirinrider ko para lang piliin ka. Ginamit mo rin ang kaibigan ko para lang mapalayo ka sa akin. Sino sa atin ngayon ang mas mapagmanipula? Hindi ba't ikaw? Wika niya rito. Napuno ng sakit ang boses niya. Paulit-ulit ka nagdadala rito na babae. Ni hindi mo malang naisip kung ano yung nararamdaman ko. Tingin mo, kung gawin ko yun sa'yo, matutuwa ka ba? Kitang-kita sa kanya ang pagod at kagustuhan na makawala sa kanilang pagsasama. Bagay na ngayon lang nakita ni Victor sa kanya. Sa ilang taon nitong pamimilit at pagpupursige, ay ngayon lang niya nakitaan ng pagod ang dalaga. Gusto kong isipin na sobrang tanga ko. Dahil gusto kong maibalik mo kung ano yung nararamdaman ko sa'yo. Oo, hindi ako naging mabuti. Pero hindi rin naman ako kangsing sama mo para iparana sa akin ang lahat ng ito. Hindi to karapat-dapat para sa akin, Victor. Hindi na to pagmamahal, kundi pagiging tanga. Napakagatlabi naman si Victor habang nakikita niya ang reaksyon ng asawa. Nakikita na niya sa mga mata nito ang pagsisisi. Namumugto ang mga mata, kasabay ng pagpula ng kanyang ilong. Napasinghot ito at napatawa. Napuno ng sakit ang nakikita sa mga mata na tila ba isang malaking katatawanan ang ginawa nilang pagpapakasal. Tapusin na natin to. Wala rin naman kasi sayang relasyong ito. Tama ka. Pinagmumukha lang nating tanga ang mga sarili natin. Sumeryoso ito at pinahid ang luha sa kanyang pisngi. Alam mo ba, hindi ko pinangarap ng kasal na ganito. Gusto ko ng buong pamilya. Gustong gusto ko. Nagsalubong ang dalawang kilay ni Victor at lumamig ang titig sa dalaga.
Ngunit mukhang sanay na ito sa kanya, na tila ba sanay na ito sa pagiging malamig na bato niya. Kung kaya baliwala na sa dalaga ang anumang reaksyon na matanggap sa asawa. Inayos ko na ang mga papel at dokumento. Kakausapin ko na rin ang lawyer ko. Magaling siya at madali itong mapoproseso. Huwag ka mag-alala. Walang nawala sa'yo. Pumait kalaunan ang ngiti sa labi nito. Pero, mas maraming nawala sa akin. Mas marami akong sinakripisyo. Hindi na kita gagambalain pa. Pupunan ko rin ang mga pagkakataon at oras na nawala sa akin. Dahil sa matinding pagmamahal ko sa'yo. Maraming nawala sa akin. Dahil lang sa lahat ng ibinigay ko sa'yo. Huwag na tayo magkita simula ngayon. Dr. Victor Del Mundo. Aalisin ko na rin ang apelyido mo sa pangalan ko. Gusto namang mapatawa ni Victor. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Tila ba naligas siya sa lahat ng narinig tungkol kay Atasha. Susuko ka rin pala. Akala ko pa naman, panindigan mo to hanggang sa huli. Humalakak siya para galitin palalo si Atasha. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay nabigo siya, kung kaya tinikom niya ang labi at mas rumiin ang titig dito. I'm not a lawyer for nothing, Dr. Del Mundo. Mas lalong naningkit ang titig nito sa dalaga sa pagiging formal nito. Buong buhay ko ay lumalaban ako. Pinagtatanggol ang mga kliyente ko. Pero nakakalungkot. Dahil sarili ko, hindi ko kayang ipaglaban. Ito lang. Ito lang ang laban na susukuan ko. Umiling naman si Atasha at mapait na nangumiti sa kanya. Natigilan naman si Victor sa mga sinabi nito. Napakuyom siya ng kamao at mas bumigat ang paghinga. Napaiwas ng tingin at kumunot ang noo. Hindi niya nagawang tingnan ang dalaga sa pagtayo nito at paglapag ng table napkin sa lamesa. Nakikita niya ang pagiging determinado nito. Ang mga salita nito ay nagmarka kay Victor. Napatawa naman mapanghamak si Victor. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Labis siya na bigla para makapagsalita pa. Nasa hapagkainan kaming dalawa at hindi siya makapaniwala sa narinig matapos kong sabihin ang gusto kong mangyari. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin, Atasha. Napatayo siya nang makita ang balak kong pag-alis. Pero bago pa ako tuluyang makaalis, hinawakan niya ang braso ko para pigilan ako. Hinila niya ako pabalik sa mesa. Sa kabahagyang umupo roon. Naiwan ko ang cellphone ko sa opisina. Hindi ako nakasagot dahil nakalimutan ko yon. Hindi ako umuwi kagabi kasi kinausap ko ang mga magulang ko. Nagkaroon kami ng pagtatalo at nagalit siya. Matapos kong sabihin na gusto kong makipaghiwalay. Doon siya nakapagsabi ng masasakit at hindi magagandang salita dahil sa galit. Pero nang napagtanto niyang seryoso ako, mas lalo siyang na-frustrate at nagalit. Pero nauwi na rin sa pagmamakaawa para ayusin namin ito. Bakit mo naisipang makipaghiwalay? Hindi tayo maghihiwalay. Tinanggal ko ang kamay niyang nakahawak sa braso ko at nahirapang lumunok. Halos pigil ang kanyang paghinga. Mabigat at tensyonado. Tungkol ba ito kay Eliana? Tapos na, Victor. Tapos na ako. Sinabi ko na sa'yo. Pero nakinig ka ba? Hinawakan niya ulit ang siko ko at sinubukang hilahin ako papalapit sa kanya. Atasha naman.
Ungol niya halatang unti-unting nawawalan ng lakas. I'm sorry, please. Hayaan mo na lang ako, Victor. Tinulak ko siya at agad siyang tinalikuran para kunin ang ilang gamit ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ang bilis ko na makapagdesisyon dahil sa buntis ba ako. Hindi ko alam kung bakit ganito. Kung ganito kagalit ako sa kanya. Ayokong makita ang mukha niya. Naiinis ako sa kanya. Narinig ko ang malutong niyang mura bago niya ako sinundan papasok ng kwarto. Hindi ka aalis. Sigaw niya at kinuha ang mga gamit ko at inagaw niya ito. Kaya hinablot ko ito pabalik. Pilit na kinukuha sa kanya. Atasha. Babala niya. Mariin ang tono nito. Akin yan. Ano ba, Victor? Sigaw ko pabalik. Ngunit napasinghap ako sa lakas ng pagkakahablot niya. Wala akong magawa. Itinapon niya ang bag ko at tumama ito sa vanity table. Nabagsak at nabasag ang ilang perfume na naroroon dahil sa lakas ng pagkakabato niya. Napaatras ako nang bigla siyang humakbang. Papalapit sa akin. Mabigas at mabilis. Hindi ka aalis. Hindi mo ako iiwan. Hinawakan niya ang braso ko at hinila ako sa kanyang dibdib. Mabilis niyang hinawakan ang bato ko at mariin akong hinalikan. Tinulak ko siya sa dibdib. Pero parang bakal siya. Hindi matinag. Walang epekto ang pagtulak ko sa kanya. Pilit niyang ipinapasok ang dila niya sa bibig ko. Pinirmi kong nakasara ang labi ko at pilit na umiiwas. Kaya naman, kinagat niya ang ibabang labi ko. Nagmagkaroon siya ng pagkakataon. Agad niyang sinamantala ito at pinasok ang dila niya. Ang palad niya, umakyat sa dibdib ko at madiing hinawakan iyon. Tama na, reklamo ko. Pero lalo siyang naging marahas. Hindi niya matanggap na iiwan ko siya. Napapikit ako habang bumababa ang halik niya. Nalasahan ko ang dugo mula sa labi ko. Doon ko lang muling nakuha ang lakas para itulak siya at sampalin na malakas. Inayos ko ang damit ko habang hinahabol ang hininga. Magpa-file ako ng restraining order. Kakasuhan kita. Dinala mo ang kabit mo rito. Galit na sigaw ko sa kanya. Napabuka naman ang labi niya at gulat na gulat akong tiningnan. Hindi ko siya kinamumuhian. Pero galit na galit ako. Galit ako sa sitwasyon namin. Galit ako dahil hindi ko alam kung saan ako pupunta. Gagawin mo yan. Sa kabila ng alam mong hindi ko namang kabit si Eliana. Dahan-dahan niya akong tiningnan. Oo. Mapait akong ngumiti sa kanya. Bakit may damit siya sa kwarto mo? Ikaw ba naghubad sa kanya? Sarkastiko kong tanong. Mariin siya napapikit at namula habang muling humarap siya sa akin. Hindi yan ang nangyari. Kinausap lang niya ako. Kaya siya naroroon. Wala akong pakialam. Guluhin mo pa ako. At talagang magsasampa ako ng kaso. Mariin kong sabi. Napaupo siya sa kama at tila nawalan ng lakas. Anong gusto mong gawin ko? Ang panaurin kang lumabas habang wala akong magawa? Paos niyang tanong. Nakatitig lang sa dingding. Oo. Hayaan mo na lang ako. Ayoko nang makita yung mukha mo. Magsama kayo ni Eliana. Bagay kayong dalawa. Tinipon ko ang lahat ng gamit ko at kinuha ang cellphone ko sa bedside table. Nanatili siyang nakaupo. Hindi makatingin ng diretsyo. Totoo. Apektado ako ng mga sinabi ni Eliana. Ngayong iiwan ko na si Victor. May pagkakataon na siyang makabalik sa babaeng iyon. Bahala siya. Magsama sila. Gusto kong patunayan na hindi ako ang sumira ng relasyon. Sinabi ni Eliana na napilitan lang si Victor sa akin. Na hindi siya magiging masaya sa akin. Sige, tingnan natin. Baka ngayon wala na ako. Doon lang siya sumaya. Baka magbalikan nga sila.
Sana hindi. Gusto kong isumpa na sana hindi. Sana maging miserable ang buhay ni Victor at masaksihan iyon ni Iliana para maramdaman niya na kahit ako ang bumitaw, ako pa rin ang mamahalin ni Victor. Pero nasa isip ko lang ang lahat ng iyon. Mga pag-asang mahirap paniwalaan, imposibleng mangyari. At pakasabi nga pala kay Iliana na binigyan ko siya ng pagkakataon para naman hindi na siya maghintay pa sa'yo. Sabihin mong ako na mismo ang nagparaya. Nginitian ko siya ng matamis habang namumula ang mata niya at napalunok. Tumayo siya para harangan ako sa paglabas. At sabihin mo na rin sa kanya na magpa-file na ako ng divorce para wala na siya masirang relasyon. Kasi ayaw niya yun, hindi ba? Hindi siya ganun. Kaya ito, ako na ang nagkusang loob para sa kanya. Bayad ko na rin ang paninira ko noon sa inyo. Ano? Gulong-gulo niyang tanong. Halatang hirap sa dami ng iniisip. Alam kong baka isipin nilang wala akong kwenta. Pero ngayon, gusto kong pakinggan ang galit ko, ang damdamin ko. At alam kong sa pagkakataong ito, wala akong ginagawang masama sa pagpili kong ipaglaban ang sarili ko. Sinabi niya yun? Hindi yun totoo, Atasha. Dahil ba sa sinabi niya kaya ka nagkakaganyan? Kinuha ko ang maleta ko at tinila ito para lampasan siya. Mabilis niya akong sinundan. Atasha, kasalanan ko. Kung bakit tayo nagkaganyan. Atasha. Hinawakan niya ang braso ko. Galit ako sa'yo. Galit na galit ako sa'yo, Victor. Yun ang dahilan. Tinulak ko siya. Galit ka lang. Bulong niya. Pilit pa ring pinipigilan ang pag-alis ko. Tinawagan ko naman si Atlas habang papalabas ng bahay para sunduin ako. Nagpakonsulta ako sa doktor at sinabi niyang may hormonal changes nga akong nararanasan dulot ng pagbubuntis ko. Pero wala akong pakialam. Hindi ko kayang intindihin si Victor sa mga oras na ito. Hindi ko siya kayang bigyan ng kahit anong kaunting espasyo sa puso ko. Galit na galit ako sa ginawa niya. Bakit may sugat ka sa labi? Tanong ni Atlas habang nagmamaneho. Tumahimik ka. Maghihiwalay na kami. Natigilan naman siya. Napatingin siya sa akin bago muling ibinalik ang tingin sa daan. Hindi kayo pwedeng maghiwalay. Kasal kayo. Magpa-file ako ng divorce. Seryoso ka ba talaga? Akala ko magbe-break lang kayo saglit. Huminto ang sasakyan. Huwag kang maglakas loob na bumalik. Sigaw ko, kaya puno ng inis sa kanya. Seryoso ka talaga? Tanong niya. Litong-lito. Nahihirapan akong lumunok. Nilapag ko ang papel sa ibabaw ng lamesa ni Atty. Madrigal. Napaayos siya sa kanyang salamin na suot at saka ako tiningnan. Muling bumalik ang tingin niya sa papel at napasinghap sa gulat. Napailing siya. Saka natatawang tumayo. Congratulations. Ang galing mo. Pumalakpak siya at agad akong niyakap. Tahimik lang akong napasulyap sa papel at napabuntong hininga sa pagod. Nanalo ka sa pustahan. Hindi ko na dapat minaliit ang kakayahan mo. Magaling ka pala talaga. Bumalik siya sa kanyang kinaupuan at inilapag ang papel sa gilid na para bang hindi naman ito ganoon kahalaga. Alam kong pustahan lang yon kasi minamaliit mo ako noon. Sagot ko habang diretsyong umupo sa harap ni Atty. Madrigal. Unang araw ko pa lang dito ay sinubukan na niya akong pahirapan. Nainsulto ako noon dahil ipinagmalaki pa niya na kumuha siya ng master's degree sa ibang bansa mula sa isang prestihiyosong university. Kaya naghamon ako ng pustahan. Pero kalaunan ay nakalimutan namin iyon dahil naging malapit na kami sa isa't isa.
Isa siyang babaeng divorce at walang pamilya. Pero ayokong sayangin ang pagkakataon. Gusto kong maging katulad mo o mas sigit pa. Natigilan naman siya at napahilig sa swivel chair niya. Isa siyang mahusay na tagapagturo at abogado para sa akin. Kung hindi ako magkakaroon ng matatag na relasyon, kung mabibigo ako sa pag-ibig, gusto kong umangat sa aking trabaho. Abutin ang rurok ng tagumpay. Magaling ka ng abogado. Sambit niya habang nakangiti siya sa akin. Pero hindi ko inaakala na yan ang gusto kong marinig mula sa'yo. Tumango siya, napatawa at halatang hindi makapaniwala. Kung babagsak man ang lahat at mawala sa akin, sisiguraduhin kong aahon ako at magiging kilala sa larangan ng trabaho ko. Kung masisira ang kasal ko, hindi ko isasama ang trabaho ko. Ililigtas ko ang sarili ko upang mas maging mahusay at matagumpay. Pero may isa akong hiling. Nahihirapan akong lumunok. Gusto kong mag-file ng divorce. Matapang ko siyang tiningnan. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya ang nagulat. Nanigas talaga siya sa pagkabigla. Hindi ko kailanman narinig na nagsalita ka tungkol sa kasal mo. Tapos ngayon, gusto mong makipag-divorce? Hindi ko alam na may pinagdadaanan ka pala sa relasyon mo. Umayos siya ng upo at muling inayos ang salamin. Pag-usapan natin yan. Sa'yo ang araw ko ngayon, Atasha. Salamat, Martha. Tugon ko naman. Hindi ko inakala na kaya ko palang pagplanuhan ito ng magdamag. Sa matagal kong paghahangad na maging maayos ang pagsasama namin ni Victor, kaya ko rin palang tapusin ito sa isang iglap. Ikaw ba ang may problema? May ibang babae ba siya? Sa tingin ko, hindi na talaga mag-work ang relasyon namin ni Victor. Marami na akong dahilan na naisip kung bakit hindi kami pwede. At siguro, ang mga sinabi ni Eliana ang siyang gumising sa akin sa katotohanang dapat ko nang harapin. Huwag ka mag-alala, Martha. Pangalawang kasal na namin ito sa Taiwan. Inakala ng daddy ko na hindi kami magtatagal kaya pinilit niya kami magpakasal sa isang bansang legal ang divorce. Napatingin siya sa akin at malalim na napabuntong hininga. At hindi nga siya nagkamali. Aniya. Ngumiti ako at inilapag ang ebidensyang hawak ko. Gusto ko ng hustisya sa nangyari sa akin. Binuksan niya ang envelope at sinuri ang mga laman. Gusto ko silang makulong at maparusahan man lang. May kopya na ako ng CCTV mula sa hotel kung saan ako dinala ni Roland nung gabing iyon. Kasama namin si Mara at sigurado akong siya ang kumuha ng mga litrato para idiin at sirain ako. Kailan ka aalis ng bansa kung ganoon? Sa lalong madaling panahon. Aatin ako ng hearing, pagkatapos ay aalis na ako. Paano ang divorce mo? Agad niyang tanong. Gusto ko muna itong panatilihing lihim. Alam kong madali mo lang maaasikaso para sa akin. Mahinahon ngunit kumpiyansang sabi ko habang nakatingin sa kanya. Sigurado ka na ba talaga, Atasha? Marahan akong tumango at napabuntong hininga sa tanong niya. O baka naman nadadala ka lang ngayon sa emosyon mo? Dagdag niya habang marahang nagsalita. Alam niyang may bumabagabag sa akin. Bakit hindi ka muna lumabas ng lungsod? Kumuha ng sariwang hangin at pag-isipan ang mga desisyon mo sa kasal mo. Maaari akong magrekomenda ng lugar na tahimik. Makakatulong yun sa'yo. Kinagat ko ang ibabang labi ko at dahan-dahang inilipad ang palad sa tiyan ko. Ligtas ba ito kahit buntis ako? Pabulong kong tanong. Nagulat siya ngunit hindi labis. Tila ba may kutob na siya. Ngumiti siya at naluha.
Kumonsulta ka sa doktor mo. Pero sa tingin ko, ay ligtas naman.